Posibleng maging starter si Axel Lendeborg sa Warriors matapos ang kahangahangang Summer League. Isa sa pinakamalaking puna ng mga fans at analyst kay Axel Lendeborg ay ang kanyang edad. Ngunit matapos ang kanyang kahangahangang kampanya sa NBA Summer League, kung saan tinanghal siyang Most Valuable Player, MVP, at tinulungan ang Golden State Warriors na masungkit ang kampyonato, nagbago na ang usapan. Ngayon, ang tanong ng marami ay kung gaano kalaki ang magiging ambag ng 23-year-old na rookie sa kanyang unang NBA season. Ayon sa ulat ni Anthony Slater ng ESPN, sinabi umano ng dating Michigan Wolverine na ipinaalam sa kanya ni Warriors head coach Steve Kerr na may posibilidad siyang mapasama sa starting lineup sa pagsisimula ng 2026-27 NBA season. Tinanong ko siya tungkol sa mga unang pag-uusap nila ni Steve Kerr at sinabi niya, "Alam kong may kasaysayan si Steve na hindi masyadong ginagamit ang mga rookies, pero sinabi rin niya na iba ang sitwasyon niya at sinabi na mismo ni Steve Kerr na may posibilidad siyang maging starter." Ani Slater sa programang NBA Today. Nauna nang binanggit ni Lendeborg ang posibilidad na maging starter noong kanyang introductory press conference, ngunit nangyari iyon bago inanunsyo ni LeBron James na hindi na siya babalik sa Los Angeles Lakers. Base sa kasalukuyang itsura ng koponan, sa tingin ko ay magkakaroon ako ng magandang pagkakataong makapaglaro at baka maging starter pa, sabi ni Lendeborg sa mga mamamahayag noong Hunyo 2. Bagamat isa ang Warriors sa mga pangunahing koponang nagsikap na makuha si LeBron, pinili ng superstar na pumirma sa Philadelphia 76ers. Dahil hindi natuloy ang pagdating ni LeBron at inaasahan ding hindi agad makakabalik si Jimmy Butler mula sa injury hanggang sa bandang NBA All-Star break, mas lumalakas ngayon ang posibilidad na si Lendeborg ang mapiling maging starter ng Warriors. Sa 6 na laro niya sa Summer League, nagtala si Lendeborg ng 14.8 points, 6.8 rebounds, 4 assists, at 1.5 steals sa loob ng 28.3 minutes kada laro. Tumira rin siya ng 35.7% mula sa 3-point line na nagpapakita ng kanyang kakayahang makatulong sa magkabilang dulo ng court. Maaaring hindi nakuha ng Warriors si LeBron James upang palakasin ang kanilang starting five. Ngunit kung pagbabatayan ang ipinakita ni Axel Lendeborg sa Summer League, maaari siyang maging eksaktong pirasong kailangan ng Golden State upang makumpleto ang kanilang lineup sa darating na season. Opisyal na, Sixers na si LeBron James. Opisyal nang pumirma ang 41-year-old na basketball superstar ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $8 million sa Philadelphia 76ers, ayon sa ulat ni ESPN insider Shams Charania noong Linggo. Sa wakas ay natapos na rin ang matagal na usap-usapan tungkol sa kanyang susunod na destinasyon na ilang linggong pinag-usapan ng buong NBA community. Bago ito ni wave ng koponan ang guard na si Dalen Terry. May player option ang 2 taon ng kontrata ni James. Ibig sabihin, maaari pa rin siyang magdesisyong magretiro sa susunod na Hunyo o kaya naman ay muling maging free agent, bagamat sinabi na niyang wala siyang planong gawin iyon. Ngunit noong Linggo, nagdagdag pa si Charania ng isang mahalagang detalye, may kasama ring 15% trade kicker ang kontrata ni James. Ano ang trade kicker? Ang trade kicker ay isang probisyon sa kontrata kung saan makakatanggap ang isang manlalaro ng karagdagang bayad kapag siya ay na-trade sa ibang koponan. Sa madaling salita, kung ipagpapalit ang isang manlalaro, may bonus siyang matatanggap at kadalasan ay ang kasalukuyan niyang koponan ang magbabayad nito. Sa kaso ni LeBron, kung nanaisin ng Philadelphia 76ers na i-trade siya sa ibang koponan, kailangan muna nilang bayaran ang karagdagang 15% bonus na nakasaad sa kanyang kontrata. Gayunpaman, dahil napakababa ng halaga ng kontrata ni James kumpara sa mga dati niyang kinikita, hindi rin kalakihan ang magiging halaga ng bonus na ito. Hindi rin ito sapat upang tuluyang pigilan ang Sixers kung sakaling magpasya silang i-trade siya. Bakit isinama ang trade kicker? Bakit pa ito isinama ni LeBron? Ang dahilan ay hindi siya kwalipikadong magkaroon ng no-trade clause sa kontratang ito. Upang maging kwalipikado, kailangan ng isang manlalaro na nakapaglaro ng hindi bababa sa 4 na season sa kanyang kasalukuyang koponan at matugunan ang iba pang kondisyon ng NBA. Dahil bagong salta pa lamang siya sa Philadelphia, hindi niya maaaring ilagay ang no-trade clause sa kanyang kontrata. Ibig sabihin maaari siyang matrade sa kalagitnaan ng season. Kaya ang 15% trade kicker ang pinakamalapit na proteksyon na maaari niyang makuha.
Bagamat maliit lamang ang epekto nito, maaari nitong bahagyang pigilan ng Sixers na basta na lamang siyang i-trade at kung mangyari man iyon, makakatanggap pa rin siya ng karagdagang bayad. Isinasaalang-alang kung gaano niya pinag-isipan ang desisyong lumipat sa Philadelphia at kung gaano pa rin kalaki ang naiaambag niya sa loob ng court. Baka tuwirang nais ni LeBron na siya mismo ang magpasya kung saan niya tatapusin ang kanyang karera. Ngunit kung may ibang koponan na mag-alok sa Sixers ng napakagandang trade package o kung hindi maging maayos ang pagsasama nila, hindi rin imposibleng pag-isipan ng Philadelphia ang pag-trade sa kanilang bagong superstar kapalit ng malaking kapalit. Sa ngayon, napakaliit pa rin ang posibilidad na matrade si LeBron James. Gayunpaman, ang paglalagay ng 15% trade kicker sa kanyang kontrata ay nagpapakita na nasa isip din ng 41 anyos na superstar ang posibilidad na iyon at nais niyang magkaroon ng kahit kaunting proteksyon kung sakaling mangyari. Ito, nakatakdang bumuo si LeBron James ng isang super team kasama ang Philadelphia 76ers. Makakasama niya ang mga bagong star teammates na sina Jaylen Brown, Joel Embiid at Tyrese Maxey. Sa pagdating ni James, marami ang naniniwalang mas lumaki ang tsansa ng Sixers na makarating sa 2027 NBA Finals. At ayon mismo kay LeBron, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinili ang Philadelphia. Naniniwala siyang mayroon pa siyang pagkakataong manalo ng isa pang NBA championship bilang miyembro ng 76ers. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng isang post sa social media. Akala ko tapos na ako nang matapos ang season, isinulat ni James sa X. Hindi pa ako handang ipahayag yun noon at alam kong kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang lahat pero halos sigurado akong iyon na ang huli kong laro. Naging tapat ako sa huling press conference nang sabihin kong kailangan kong suriin ang sarili ko at alamin kung mahal ko pa rin ang larong ito. At ang totoo, mahal ko pa rin ang basketball at marami pa akong maibibigay. Napaka-espesyal ng nakalipas na ilang linggo, pagpapatuloy ni James. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong wala akong kailangang isipin at nagkaroon ng sapat na oras para pagnilayan ang lahat. Naging napakahalaga ng mga nakaraang buwan kasama ang mga taong mahal ko habang sinusubukan kong malaman kung ano talaga ang gusto kong gawin. Ito na ang huli kong desisyon. Hindi ako naglalaro para sa pera. Hindi rin ito dahil sa pamilya. Kaya tinanong ko ang sarili ko para saan pa ba talaga ako naglalaro sa puntong ito ng aking karera. Gusto ko pa rin magsakripisyo, gusto ko pa rin magsikap, gusto ko pa rin magtrabaho ng gusto. Gusto ko pa rin makipagkompetensya, manalo, at magkaroon ng pagkakataong maranasan muli ang pakiramdam ng pagiging kampeon. Naniniwala akong makakatulong akong gawing championship team ang Philadelphia 76ers at labis akong nasasabik na bigyan ng bagong sigla ang fanbase na ito at simulan ang huling yugto ng aking paglalakbay. Marami ang umaasang babalik si LeBron sa Cleveland Cavaliers o kaya ay sa wakas ay makakalaro niya si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Gayunpaman, para sa marami, ang pagsali niya sa Philadelphia ang pinakamakatuwirang desisyon dahil malinaw na nakatuon ang Sixers sa paghabol sa kampyonato sa darating na season. Bago pa man dumating si LeBron, isa ng malaking banta sa Eastern Conference ang tambalan ni na Jaylen Brown, Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ngayong kasama na nila si James, lalo pang tumitindi ang kanilang tsansang makipaglaban para sa titulo. Kung mananatiling malusog ang apat na superstar na ito, napakalaki ng posibilidad na maging isa ang Philadelphia 76ers sa pinakamalalakas na koponan sa NBA sa susunod na season. Ano sa tingin niyo sa tsansa ng Sixers, mga kaibigan?